To. Mga kapatid, ang ating panahon ngayon, ang ulan, ang hangin, ang ating bad weather, kahit po ang ating pagbasa ngayon ay para bang dinadala ako sa bayang aking sinilangan. Ako po ay isang Bicolano, galing sa Albay. At yung unos bagyo ay karaniwan po sa aming sinasalubong, pagkat ang aming rehiyon ay nakaharap sa dagat Pasipiko. Ano? Nakandun mismo sa tinatawag nating Eastern Seaboard. Kaya pamilyar po kami sa malakas na hangin, malakas na ulan, sa lumilipad na yero, mga kagamitan, kahit sa baha, tuwing may malakas na ulan o kaya po ay bagyo. Pero sa karanasan ko po, lahat ng bagyo ay dumadaan lamang, lumilipas lamang, nawawala din. Ang hangin ay nagiging payapa, ang baha ay humuhupa, at ang araw ay muling sumisikat pagkatapos ng mga araw ng pag-ulan. At ito po yung nagpapaalala sa akin ng isang mahalagang aral. Huwag nating hahayaan ng bagyo, yung malakas na hangin at ulan ay tangayin ng ating pananampalataya. Dahil kung pati ang ating pananampalataya ay sinira ng bagyo, parang napakahirap pong magsimulang muli. Pero hindi po lahat ng bagyo ay may kasamang hangin o kaya ulan. Sa ating karanasan, meron din po tayong bagyong nararanasan sa ating relasyon, sa ating ugnayan, maging sa ating mga isipan at damdamin. Minsan, ang pinakamalakas na bagyo ay hindi nangyayari sa labas natin, kundi nandoon mismo sa loob natin. Kaya pag may ganun po tayong nararanasang unos o bagyo, ano din po ang ating ginagawa? Ano ang ating ginagawang saklolo sa ating mga kasama din para maranasan nyo na kayo hindi nag-iisa, hindi pinapabayaan? Ang mga pagbasa po natin ngayong linggo ay pinapaalala sa atin kung ano bang dapat nating gawin kapag tayo dumadaan sa pagsubok sa unos ng buhay. Sa unang pagbasa, si Elias ay nakaranas din ng napakalakas na hangin, ng lindol at ng apoy. Pero ang Diyos ay wala sa kanyang mga di pangkaraniwang karanasan. Ang Diyos ay nandoon sa isang mahinahong tinig sa banayad na tinig. Doon niya narinig, naranasan, nakatagpo ang ating Panginoon. Paalala po sa atin na kapag ang lahat sa ating paligid ay maingay na, may mga umaalingaw-ngaw na boses, baka kailangan din nating manahimik. Kailangan din nating makinig. Itigil muna ang pag-scroll ng cellphone. Itigil muna ang pakikinig sa mga maingay na musika o telebisyon. Huwag muna natin pakinggan yung mga boses ng ating mga pangamba, ng ating mga takot, yung kalansing ng pera, kahit yung tawag ng laman. Dahil minsan, ang Diyos ay may binubulong sa atin sa katahimikan na hindi natin naririnig kapag mayroong mga boses na nakikipagkompetensya sa kanyang boses. Kaya nga sa gitna ng unos sa pagsubok, tayo inaanyayahan din to be silent, to listen,
Sa Ebanghelyo po, napakinggan po natin na yung mga alagad, nakaranas din sila ng malakas na hangin, ng mga alon ng tubig. At nakita nilang ating Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang ating Panginoon ay nandoon habang sila ay sinusubok ng unos. Hindi siya dumating nung tapos ng bagyo. Sa pagsubok na kanilang pinagdadaanan, naroon ang ating Panginoon. At ganun din sa ating karanasan. Ang tanong, nakikilala ba natin siya? O nakikita natin siya bilang isang multo? Ang paanyaya niya sa atin, huwag tayong matakot. Siya'y kasama natin. Take courage. It is I. Do not be afraid. Ang Diyos kadalasan hindi agad inaalis ang ating mga problemang kinakaharap sa buhay. Pero ang lagi niyang sinasabi sa atin, kasama mo ako, karamay mo ako. Nung si Pedro ay nakatutok lamang ang kanyang atensyon sa ating Panginoon, naglakad papalapit sa kanya, hindi siya lumubog. Pero nung mas napansin niya ang malakas na hangin, ang malakas na alon, siya'y unti-unting lumubog. So let us never lose sight of God. Let us not be distracted by the strong winds, by the big waves in our lives. Lagi nating panghawakan, paghugutan ng ating lakas ang ating Panginoon. Matuto tayong tumawag sa Kanya, katulad ni Pedro na sinabi, Panginoon, tulungan mo ako. At makakaasa tayong tayo'y tutulungan ng ating Panginoon. Dahil kung malakas ang hangin, na malalaki ang alon, mas malakas at mas malaki ang ating Diyos, ang Kanyang pagmamahal sa atin. Mga kapatid, sa ikalawang pagbasa, nakita natin na si Pablo ay nagmamalasakit sa mga tao. Ipinapaalala dito sa atin, ang ating ugnayan ay hindi lamang sa atin at sa ating Panginoon. Meron din tayong ugnayan sa bawat isa. Kaya naaalala ko po kapag may bagyo sa amin, ang madalas namin ginagawa ay tinutulungan din namin yung bawat isa. Nananalangin kami, nagsasama-sama kami, nagluluto kami, ibinabahagi kung ano mayroon kami. Tinitiyak na ligtas ang bawat isa. Mas doon din namin napaparamdam ang presensya ng Diyos. Tulad ng nabanggit ko po, maraming unos sa buhay. May mga kapatid tayong nangangailangan. Paano rin tayo tumutugon sa kanila? Yun po yung paanyaya sa atin. Una, tayo'y matutong manahimik at makinig. Pangalawa, makita natin hindi lamang ang pinagdadaan ng problema, kundi patuloy din natin makita ang Diyos. At pangatlo, tayo rin ay matutong sumaklolo sa bawat isa. Dahil ang bagyo ay dumadaan at dumadaan lamang. Ang gabi gaano man kadilim, kahaba, ang araw ay sisikat at sisikat din. Ang baha gaano man kataas, kadumi, ito ay huhupa at huhupa din. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay mananatilit, mananatili. Amen.